Pagtanggol Valiente. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate. Kami. Tignan ninyo. I'm happy that I have seen him, and he's okay, but he's so fit, skin and bones. Butot balat. Vlogger Yeah. na pinaiimbestigahan ni Senador Risa Ontiveros. Mensahe ni Jason sa senadora kung napahiya siya sa umano'y pagbaligtad ng kanyang testigo. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Kanta muna tayo, ha? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaming pinapakinggan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, Di puro drama. di rin chismisan. Lahat ng karong may karong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Oh, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayo. Siyempre, mega love shoutout muna sa lahat ng members natin dito sa Joe Malone TV, Sir Larry, Lorna Tuvera, Florina Dacumos. Uy, bago to ha. Sino to? Pablos Lutong Bahay, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Dina Mahos Bongo, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po tayong membership button dyan. At kung di ka pa naman member, pwede ka naman magpa-member. At higit sa lahat, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas. Mahal na mahal kayo ng Joe Malone TV. Pasensya na at medyo magulo lang yung schedule natin. As you can see, meron tayong upload from the local government kay Yorme Isko Moreno na sa lahat ng paglilinis at nangyayari sa Maynila, ina-update natin. Pero syempre, hindi mo wala yung issue ng bayan dahil pakritikal na ng pakritikal. Talaga, si Senator Risa talaga, di ba? Padami na ng padami yung mga kailangan natin pag-usapan. At huwag kayong mag-alala, dadalasan po natin yung upload natin. Medyo please, pagtsagaan nyo muna kung ano yung na-upload natin dahil ang gulo pa ng schedule, ang daming dapat uploadan. Yung When Tito Talks natin, ina-uploadan din natin. Pati yung Tito Jom natin, ina-uploadan din natin para doon sa mga street food, food vlog, etc. Lahat yan, ma-uploadan natin. Naglalagay na tayo ng mga tao dyan para nang sa ganon, tuloy-tuloy yung upload natin. Tapos dito ako magpo-focus sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, tulungan natin si BP Inday Sara hanggang sa 2028, hanggang sa buong karera niya bilang politiko ng Pilipinas hanggang sa maging presidente siya, hanggang sa makababa na siya, matapos na yung term niya na mapalitan ng dalawang kapatid niya, etc. Suportang tunay, solid, liquid at gas ang suportang ibibigay natin dito kay BP Inday Sara, pati rin kay Tatay Digong. Magdasal lang tayo, makakauwi rin si Tatay Digong. Alright? Okay, simulan na natin mga kayon. Pagtanggol Valiente.
hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Dinemanda niya kasi ng cyber libel etong sila Attorney Trixie, sila Chrissy Chu, si Sasa, si Ka Elix, lahat. Ang dami niyang kinasuhan ng cyber libel, pati na rin yung alias Rene. Pinaiimbestigahan din ng senadora ang isang dosenang vlogger na naging disinformation channels daw ng videos. Kabilang dito Kaya ang pala. dating press secretary ni PBBM na si Trixie Cruz Angeles, veteran journalist na si Jay Sonza at sina Sas Sasot, Crisette Chu at Banat Bay. Wala pa raw impormasyon sa kinaroroonan ni Rene. Higit isang linggo mula nang nagpasaklolo siya sa opisina ni Ontiveros matapos umanong dukutin ng KOJC. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan, pero gayunpaman kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Concern pa Sa kunyari, kanyang no? kumilapit-lapit, kunento rin ng senadora na isang araw matapos ang huling mga mensahe ni Rene ay lumabas na ang mga video sa Pagtanggol Valiente Facebook page. Kaya ngayon, pinatutukoy na rin ni Ontiveros sa NBI kung sino ang mga nasa likod ng Ayan na. account. Ah. ₱1 million daw ang Damay-damay sinuro na to. ng senador sa dating Senate witness para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mag-amang Sara at Rodrigo Duterte. Nag-alok pa raw ito ng dagdag suhol kung titistigo rin siya kontra kina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Mariin itong pinabulaanan ni Ontiveros. Naglabas pa siya ng mga resibo, mga screenshot ng mga unang Ay, oo, mensahe ni nakita ko Rene to. para patunayan Yung mga ito mismo ang lumapit screenshot sa saka kanya mga para maging picture. Senate witness. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Iba? Agad namang bumwelta mga vlogger Yan. na pinaiimbestigahan ni Senador Risa Ontiveros. Mensahe ni Jason sa senadora kung napahiya siya sa umano'y pagbaligtad ng kanyang testigo. Problema mo yun. niya raw yun. Huwag na raw siyang idamay. Idamay pa. Kinwestiyon din ni Crisette Chu Yan. ang pagdamay sa kanya sa kaso. Anya nagpapa-victim lang si Ontiveros at tila balak silang tanggalan ng freedom of speech. Pa-victim effect, Para ha? naman kay Sasot, dapat ding idemanda ang mainstream media Yes. na mas nauna umanong nagpakalat sa mga sinabi ni alias Rene. Totoo yan. Di ba? Makakausap naman natin ngayon vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Trixie. Trixie, magaling to eh. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Ako, nag-upload din ako niyan eh. Dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. Opinion, But in oo. spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit doon pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, itinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, Attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene
tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao Yes. dahil pampubliko naman yung Yes. pag-post nitong video niya. Magkokomento Ano ang talaga, mga magbibigay susunod talaga na ng sariling tungkol dito sa opinion. legal action ni Senador Risa? Yan. Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate. Kami. Yes. Tignan niyo, wala nang nag-circulate. At least ako and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupuntirya dito. Tandaan po natin, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman Nagbigay ng ang sinasabi, sariling opinyon. ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya agreed siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly. Karapatan naman ni Risa. Wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito. Public Then, yun eh. Konting checking naman sana. Oo. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh. Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook Live namin doon. Maaari nyo din i-check Parang yung sariling second na opinion live pa namin, lang. kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yon, buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon pa man. Sinasabi namin na unang-una, itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement. Video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plans to reach out to the office of Senator Hontiveros? Wala, Well, hindi naman sila nag-reach out sa amin. Pero siguro in the interests of fair play, I will ask our lawyers kung ito ay tamang hakbang. Kung ito ay ipapayo sa amin, then wala akong problema with reaching out. Gayunpaman, sana chine-check muna nila bago sila mag-akusa. Yan. Alright. Maraming salamat po sa inyo, vlogger and former press secretary. Attorney Trixie yan mga kayon, ha? Hindi pa handa si ML Party List Representative Laila De Lima na patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagkakakulong sa drug-related charges. May inihahanda ring legal action ang kampo ni De Lima. Di ba? Bago natin pumunta rito kay Attorney Trixie pa rin to eh. O bago tayo pumunta dyan, tama naman yung sinasabi ni Attorney Trixie. Sana chinek man lang, di ba? Hindi naman daw sila nag-circulate ng videos. Alam mo yung sinabi ni alias Rene, tama naman hindi pa napapatunayan. So parang opinion pa rin. O parang salaysay, statement. Hindi siya under oath, hindi na pa napapatunayan kung tama o mali man yung sinasabi ni alias Rene na yan. Kasi testigo niya yan eh, di ba? Testigo niya yan. So
I don't think kung nag-backfire talaga sa kanya yung testigo niya, kung ano man yung sinasabi ni Alyas Rene, kung may katotohanan. Pero kung pagbabasihan mo kasi, yung the moment na nag-testify si Alyas Rene, talagang nakatakip yung mukha niya, and the second time na nagbitaw siya ng statement against kay Senator Risa naman, pinakita niya na yung mukha niya. And I think the second one is the bolder enough. Kasi pinakita mo na yung mukha mo eh. Yun na yung mas matapang kasi pinakita mo na di ba? Yung mukha mo, nagsabi ka na against na kaya Senator Risa. Okay, eto panoorin natin, political vlogger or fake news peddler, Attorney Trixie pa rin sa Attorney Kasabilyonaryo. Trixie, in your opinion, should vloggers be subjected Ito to the same nakakatawa. standards as traditional journalists? Yikes. By standards, I assume that you mean the code of ethics of journalists. Since we're not journalists, I don't think so, because this would now be a burdensome restriction on free speech. Yes, di ba? Bakit magkakaroon ng code of ethics in terms of ba't nagkakaroon ng code of ethics yung mga vloggers since na hindi naman sila journalists? Di ba? Basic na tanong, basic na sagot lang din, di ba? Sometimes bloggers will just post, had breakfast. Really, do you want to subject to certain standards what I had for breakfast? Did you really eat the breakfast? Yes. But yeah, that's do you a have good question. documents attesting to that? Were there any witnesses? So no, of course not. In the same way that what we want is more speech. The guarantee under the Constitution is that no law shall be passed abridging the freedom of speech. Yes. If you set standards, are those standards enforceable? So if they are, then that already constitutes a restriction, an abridgment of free speech. So no, definitely not. We want 1,000 flowers to bloom. We want more people writing, telling us their thoughts. We want more information to get out there. We want to encourage more people to speak up. Parang dito lang din sa atin, di ba? Issue ng bayan, pinag-uusapan natin. Lagi ko nga sinasabi, di ba lagi ko sinasabi doon sa mga intro ko na mas paintindi nila sa atin. Kasi baka mamaya nagkakamali lang tayo na interpretasyon, nagkakamali lang tayo ng pagkakaintindi. Ipaintindi nila sa atin what are the laws, kung ano man yung issue, kung ano man yung, ipaintindi nila sa atin. Hindi yung sinasadya pa nilang guluhin so that we cannot have concrete answers for particular issues. Diba? Kasi gobyerno sila di ba? Mas malawak yung sa kanila. Lawyer yung iba dyan. Mas nakakaintindi yung iba dyan. Unlike us na observer lang, nakikibalita lang. Minsan, mali pa nga yung naririnig natin kasi nga, hindi credible yung napapakinggan natin. So, sana mas paintindi nila sa atin sa patas na paraan, sa patas na pwede natin maunawaan, di ba? I don't know if you know this. This is about autonomy. If you read all of the treaties now on free speech, the more recent ones, it explains why in a representative government like ours, kasi we vote for people to sit in office and they're there in representation of us. We do not get to write the laws, we let somebody else do that for us. But free speech is the expression of the autonomy of the voters. Kasi you don't have any more power. Once you voted that person in office, it is presumed that this person is acting on your behalf. Yes. But because they don't always act in our interest, free speech is the expression of the autonomy of these voters. We get to still be able to say, uy, binoto kita, pero hindi ko gusto yung ginagawa mo. So that's one of the reasons why the Constitution guarantees this. What about having regulations when it comes to news? So I think this can be a ground where there can be some form of regulation as to the standards of what you state there. If we're saying fake news anyway is what we're trying to prevent, that would mean this relates to news. Kasi Ang hirap yan. you're right, like when it comes to your Guidelines. own opinions as to your lifestyle, Yes. what you ate, or what you're gonna do for the weekend, then it wouldn't really have much impact on people or the public. But when it comes to saying what's happening in government, Yes. or when it relates to what we qualify as news, do you think that this can be subjected to certain standards by regulation, even when it's
commentated on or mentioned by vloggers? Yikes. Again, well, for journalists, for publications, there's Article 154 if it affects the national interest. Yes. I do not see why we should subject vloggers to the same, well, of Guidelines. course, if it passes itself off as news, di ba? If a person pretends he puts in all the bells and whistles of, let's say, a certain network, then yes, of course, they'll be liable. And the laws are already dealing with that. But beyond that, I think what we should be more encouraged to do is to share information, as well as journalists should be encouraged to be telling vloggers, well, okay, you can do this. On the other hand, you can do this. This is an old debate, actually. This debate is between tabloids and broadsheets. And they were doing this in the 1920s. So back then, Yes. there was already a distinction between tabloids and Yes. typical, like the newspapers, and meron ding distinction as to how much regulation should be made between those two And types in of fact- publication. And in fact, traditionally, very little regulation has been made. So it's really up to the reader to decide that. And Yes, therefore, the response tama. of government ought to still be education. Inform the people. Yes. I think that one of the reasons many of our government officials are so frustrated is because they're losing the Tinatamaan communications sila. game. It means their own comms people must step up. So teach vloggers, instead of getting angry at them, Yes. indicate the difference between journalism and vlogging, and then indicate that if you are a vlogger with a far-reaching, with a reach of going into the millions, then you should also understand that there will be people who will misunderstand, misinterpret, and so on. And it now becomes, something that vloggers can be made aware of. Yes. Tama, di ba? Sana turuan. Hindi yung bigla na lang, di ba lagi ko sinasabi, ipaintindi niyo sa amin. Kasi baka mali kami. Di ba? The way na ma-perceive namin yung mga information, baka mali nga naman kami. So, what the government actually do, turuan, di ba? Kasi kung bibigyan ng guidelines or bibigyan ng code of ethics standards, in the first place, i-differentiate muna nila kung ano yung mga professional vloggers sa mga hindi, di ba? Halimbawa, magkaroon ng guidelines, okay, fine. Magkaroon ng guidelines, magkaroon ng code of ethics sa mga vlogging, lalo na sa mga news. Paano yung, halimbawa, may nag-comment kasi sa akin dito last time. Sinabi niya na senior na daw siya, nag-upload siya ng mga reels. Yung kikitain daw niya is for maintenance niya. Okay? Paano sila? Do they have to set standards? Do they have to read the code of ethics or the guidelines para halimbawa, news din yung ina-upload nila. Kunyari, nag-share din sila ng reels based on their own opinion. Paano sila? So, do they have to settle guidelines, yung mga code of ethics na yan, di ba? Ang gusto lang nila makakuha lang ng konting pagkakakitaan para sa maintenance nila. Dapat i-differentiate muna nila yan kung sino yung mga professional, yung mga kung kaya mag-influence ng marami. Kasi yung nangyayari sa SOCMED, either Facebook, TikTok man o YouTube man, it's a very, very wide. Ang lawak niyan. Para ka naghanap ng karayom niyan sa pakuan. Para kang simisid ng piso sa dagat. Di ba, sana ko sa swimming pool lang Again, di ba, nasa control kasi yan controlled environment. Di ba? Magbato ka ng piso sa dagat, most probably 99% hindi mo makikita. Tama mali, di ba? Magbato ka ng piso sa swimming pool, 90% makikita mo. Di ba? Magbato ka ng piso sa planggana, 100% makikita mo yung piso. Diba? As if, sa vlogging kasi, sa news, ginato rin di ba? Pwede lang kontrolin yan di ba? Pwedeng kontrolin. Pero, kumbaga, yung kung sino yung magpe-fake news, yun ang idemanda nila. Rather than iisa-isahin mo lahat, hindi kayo matatapos dyan. Matatapos yung termino nyo, pero yung paghahanap ng ganyan, hindi matatapos yan. Di ba? Yung guidelines medyo malabo. Pero yung turuan, kunyari, ihanay natin lahat ng mga news, kunyari, mga vlogging that tells about news, issues, good government, and public accountability.
pwede umattend ng seminar, yan, workshop, let's say 100 hours. O hindi, wag naman. 50, hindi, example lang naman yung 50 to 100 hours. Yung mga do's and don't, yung how to avoid fake newsing, di ba? Fake newsing. Kung paano magbigay ng fake news, kung paano makakaiwas, kung paano ma-eliminate. Yun, mas okay. Di ba? At least, hindi mo na sila, choose your battle eh. Hindi mo na kinalaban lahat. Bagkos, binigyan mo sila ng pagkakataon na matuto. Di ba? Kasi, puksa inyo man yan. Napakalawak niya. Puksa inyo man ngayon. May mapupuksa kayo, pero hindi nyo mapupuksa lahat. Dahil sa sobrang lawak niyan. Di ba? Sa sobrang lawak niyan, talagang, ano yan, naghahanap ka talaga ng karayom dyan sa pakuan. Oh, di ba? Tama naman si Atty. Trixie, di ba? Tama naman siya. Ano, turuan na lang rather than magiging mad or angry kayo sa mga katulad namin. Ako lagi ko nga sinasabi, di ba? Opinion ko lang to, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, di ba? Pwedeng sana paintindi nyo sa amin kung bakit ganito. Kasi you guys are expert eh, di ba? Some of you are lawyers, di ba? Some of you na matagal na dyan sa politiko na yan, to the point na nakakapagnakaw na nga kayo na hindi halata. Di ba? Kami observer lang eh. Nakikinews lang kami, di ba? Nakikinews lang kami. Kaya ako, I'm encouraging everyone na please do watch political bloggers that are reliable, di ba? Yung talagang, alam mo yun, malalaman nyo naman yun kung fake news yung vlogger o hindi, di ba? O reliable o hindi, di ba? Yung talagang bumabase lang sa opinion, hindi lumalagpas doon sa boundaries ng mga vloggers, ng mga political vloggers, whether political man o kahit anumang content. Di ba? Alam niyo naman yan. Alam ng mga viewers ko yan kasi hindi yung ganun ka tangy eh. Di ba? Update tayo dito kay Tatay Digong. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes. Welcome to the 30th Street. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Butot balat. Tulad sa picture na ito, she's really that, you know. And I asked him when he want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Nako. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Pilipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, You never know. yeah, tulad na mahina na maglakad, you know. Yan na. But how is he with the weather, Ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. Yeah, I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, mainit naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Yun ang sabi. Pero mag-exercise naman si President. Hindi ko rin. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang ganun. At saka nagbabasa naman siya ng libro, Ma'am. Yeah. Babasa din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. Tapos he was asking about how is Davao, ganon. Ang laki talaga ng concern ni Tatay Digong sa Davao, no? Sa taong bayan, no? Lagi niyang, sa mga random na interview, laging ganun na kinakamusta ni Tatay Digong yung Davao, yung taong bayan. Talagang mahal na mahal ni Tatay Digong ang taong bayan, di ba? Ano sabi niya? Kalimutan niyo na siya. Intindihin niyo na yung mga sarili-sarili niyong buhay. Di ba? Para sa isang presidente na wag niyo na ako isipin. Tama naman eh. Tutuusin, may point naman si Tatay Digong. Pilipino lang talaga tayong sadya. Kaya talagang innate na sa atin yung mag-alala. Lalo-lalo na doon sa mga taong gumawa ng mabuti sa atin. Correct, di ba? Correct. Pero kung tutuusin, tama din naman yung sinabi ni Tatay Digong. Huwag niyo na akong isipin. Isipin niyo na lang yung mga sarili-sariling buhay ninyo. Tama si Tatay Digong doon sa point na yon. Yun nga lang, as a Pilipino, syempre meron tayong mga innate na mga character o personalidad. Character actually, na concern tayo sa mga tinuturing natin na magulang
concern tayo sa magulang natin, concern tayo sa ibang tao na gumawa ng kabutihan sa atin, hindi maaalis sa pagka-Pilipino yan, di ba? Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he's the mas acting mayor, diba? So, sabi ko, okay naman, there's no problem. Sabi ko, when your grandson is also the vice mayor, sabi ko, then the other one is the congressman, the second district. Sabi ko, natuwa. And he also asked me, did the Hugpong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hugpong. Sabi ko, ganun. Yeah, that's it. Meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. Yan, yan. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe, umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko ganun sa kanya. Di ba? Yeah. Sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang. Sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Pilipino for him. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, Yes, hindi I know. talaga kami aalis You na. are See? so amazing. Yan Diba? talaga masabi ko sa inyo. How can you forget an old man, especially Tatay Digong, when Tatay Digong did everything he could for the Filipino people? Ang ganti na lang ng tao namin, tayo, is ipakita natin yung Di ba nga lagi ko sinasabi, kahit noon pa, lahat ng lumabat sa kalye, actually, they are sharing the one and same goal, pagmamahal. Di ba? Kung i-describe nga natin kung ano yung nangyari kay Tatay Digong and what people do, lumabas, nagsisigaw ng Duterte. One word, pagmamahal. Wala na. Iba. Yun lang. Di ba? Yun lang yung best one word to describe kung ano yung nangyari na ipinakita ng taong bayan kay Tatay Digong. Pagmamahal lang. Yun lang. As you can see naman, di ba? Tingnan mo nyo naman, sinasabi ni Tatay Digong, umuwi na kayo. Diba? Huwag nyo na ako intindihin. Ito yung, maybe this is my destiny. Diba? Sinabi ni Tatay Digong yan na gano'n. Na ito talaga, huwag nyo na ako intindihin. Ano naman in some point, tama naman si Tatay Digong. Let's go on our life. Let's continue our lives. Pero syempre, bilang Pilipino rin kasi, you cannot, Tatay Digong, you cannot, right term doon. Hindi mo maiaalis sa amin mga Pilipino na mag-care sa'yo, magmahal sa'yo, because you showed us how to be, a good leader. And kung ano man yung dapat gawin ng isang presidente, you showed us. Diba? You protected us, di ba? You did everything you could, di ba? Matanda ka na, dapat nagpapahinga ka na, dapat nagliliwaliw ka na, namamasyal ka na, ini-enjoy mo na lang yung pension mo. Alam mo yun, yung typical na mga nagre-retire na senior, di ba? Usually ganun di ba? Pero si Tatay Digong, it's very an extraordinary man. No? Parang talagang sa ngayon, wala pang papalit kay Tatay Digong doon sa ganong klaseng pwesto niya, sa ganong klaseng ginawa niya sa taong bayan. Issue ng Bayan, ating pag-usapan, Joe Malone TV. Maraming salamat po sa pakikinig.